everyone. So I am Tailoring Balaro from Batch 4. So topic po natin ngayon is all about the egalitarianism. So ano nga po ba ang egalitarianism? It is equalization of women and men. So ano nga daw po ang magiging ambag ng mga babae sa isang ministry? So yung pagkabasa ko pa lang po nun, no? Ang dami ko na agad naisip ng mga paali kong ma-share sa devotion ko dahil tayo po kasi bilang Pilipino before po kasi we all know na hindi talaga nare-recognize ang pagkababae natin before sa past dahil ang tingin sa mga babae ay palamunin lang, sa bahay lang, sila lang ang gagawa ng mga gawaing bahay. Yun yung rule para sa mga babae. Not until nagkaroon na ng civilization at mas naging pantay masyado yung, of course, pinaglalaban yung freedom o yung sorry, hindi ko maalala yung word, pero yung syempre yung para talaga sa mga babae kasi parehas tayong ginawa ng Panginoon. Ang pagkakain lang ng babae at lalaki ay yun lang normal na kalakasan ng lalaki physically. Pero kung ano ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya naman gawin ng mga babae. Pero in terms of physical lang na pangangatawan, of course, na kalakasan is doon lang naman lumalamang ang mga lalaki. So, bakit natin kailangan magkaroon ng comparison between men and women kung parehas naman sila ay mayroon na ambag sa lipunan or pero talagang maaaring malaking maibibigay o maipoprovide para sa ekonomiya natin. So, I think hindi naman kailangan ikumpara kung anong gagawa ng mga babae sa ministry tayo. Usually nga, ang mga babae pa ang mas nagkakaroon ng eagerness or yung pagkakaroon talaga ng relasyon sa Panginoon dahil open tayo sa Panginoon at mas nagkakaroon tayo ng deep relationship kasi usually ang daming mga taong close-minded at yung mga taong yun ay usually tatagpuan sa mga taong unbeliever at naniniwala ako na ang bawat isa ay may kakayanan upang mag-share ng Word of God, share ng relasyon nila sa Panginoon kung ano yung magandang epekto ng pagkakaroon nila ng kilanlan sa Panginoon. So, I think lahat tayo may karapatan upang magbigay o magpahayag ng relasyon upang mas ma-encourage natin yung mga ibang tao na mahila natin sila sa syempre sa Panginoon upang mag-serve rin sila. Kaya nga ayaw tayong ihakumpa ng Panginoon dahil gusto niya na dumami at mas parami pa siyang makuwang mga anak sa araw na kanyang pag-uukom. Dahil nga kaya sabi ko hindi matamot ang Panginoon, gusto niya na patuloy tayong tumami at mas marami siyang maligtas dahil mahal niya tayo. So, huwag po tayong mahihiyang mag-serve sa Lord at God bless everyone. Have a blessed Sunday ahead for tomorrow. Huwag natin kalilimutan na magbasa ng Biblia at patuloy tayong magkaroon ng connection sa Kanya. So, goodbye everyone.